Hello everyone, sa video ito ay samahan nyo kung pasyalan natin ang Laurel, Batangas. Titignan natin kung ano magandang ispas ang ating pwedeng pasyalan sa lugar na ito. For more videos, don't forget to click and subscribe to my channel. Kami sa Batangas, mag-race days na kami mag-ista. Ang bayan ng Laurel, Batangas ay nasa mahigit 30 minuto ang biyahe mula sa Barangay Biliran sakay ng tricycle. Habang kami ay nagbabiyahe ay napansin ko ang malinis at magandang kapaligiran ng Batangas. Ngunit sa napakagandang panahon na ito ay mukhang nagbabadya ang ulan. Kung kaya kailangan nating bilisan at ang una nating pasyalan ay ang Simbahang Bato ng Laurel, Batangas na kung saan doon tayo maghintay hanggang sa magtila ang ulan. Yan, dito na tayo ngayon guys. Approaching the municipality of Laurel, Batangas. Hey guys, nandito tayo ngayon sa Batangas, sa municipality of Laurel. Ayan po yung kanilang office. So dito yung pinaka-plaza nila. Pagkatapos naming pasyalan ang munisipyo ng Laurel, Batangas, dumiretso na kami sa Simbahang Bato. Medyo makitid ang daanan papasok ng simbahan. Ito ang daanan papunta ng Simbahang Bato. Bakas pa rin sa mga ilog ang iniwang alaala ng Bagyong Christine noong nakarang taon. Ayon sa aming mga kasamahan, umapaw ang ilog sa lugar na ito at ang mga trosong naghambalang sa mga culvert. Papasok ng simbahan ay maraming mga panindang kakanin at pampasalubong o souvenirs. Unti-unti na ring lumalakas ang hangin at malapit na ring umulan. Ang Simbahang Bato ay isang kuweba na sa kalaunan ay ginawang simbahan. Ito ay pinupuntahan tuwing Semana Santa para sa bisita iglesia. Nakakalula ang pader at kuweba na siyang naging silong ng mga deboto rito. Yan guys, nandito tayo sa Simbahang Bato ng Batangas. So, kung makita nyo po sa likod ko, yan po yung makasama ko. So may actually yung simbahan na to ay hindi siya man-made. Ito ay talagang bato siya na nag-ship para siyang kuweba. Hi guys, welcome to Simbahang Bato. Welcome to Simbahang Bato ng Batangas. At ito na guys, tuluyan ng umulan. Ang bayan ng Laurel, Batangas ay isa sa hinagupit ng Bagyong Christine. Malaki ang iniwang pinsala sa mga residente na di umano ay naputol ang mahabang tulay. Ayon sa mga residente, ito ay dahil sa malalaking truso buhat sa kabundukan na naghambalang at umapaw ang tubig dahilan ng pagkawasak ng nasabing istruktura. Dahil sa sobrang laki ng pinsala ng tulay, patuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan ang pagkukumpuni at rehabilitasyon ng nasabing tulay. Isa sa iyong mapapansin sa pagpasyal sa lugar na ito sa paligid ay ang mga matatayog na puno ng niyog. Dahil karamihan sa mga Batanggenyo ay mahilig sa mga lutuing may gata o di kaya ang mga kakaning minatamis na may gata ng niyog. Sa wakas ay masisilayan na natin ng personal ang napakagandang view ng Bulkang Taal, na kung saan ang Taal ay isa sa active volcano sa buong Pilipinas. Kamakailan ay sumabog ito at nagbuga ng usok dahilan ng paglikas ng mga residente. Hello guys, dito tayo sa Batangas. Ito yung ating destination ngayon ay ang Taal Volcano. Kung saan ito yung ating nakikita sa libro, yung bundok na yan. Pero according sa mga residente dito natin na pagtanungan, na ang bulkan pala ng Taal Volcano ay nandun pa mismo sa likod ng bundok na yan. Ang lawa ng Taal ay dating bahagi ng Loob Balayan. Ngunit dahil sa mga serye ng pagputok noong ika-18 siglo, nasarado ang lawa mula sa dagat sa pagkabuo ng mga bagong tulay na lupa. Ang kaisa-isang ugnayan nito sa dagat ay napaliit sa nag-iisang pagusan ng tubig
ang ilog Pansipit.